Oy, kaya talaga lilipat talaga yung mga vlogger sa ibang kampo. Sa ibang kampo, putya. Busog na busog talaga sila. Dito sa kampo natin, mga Duterte, puta, pagmamahal lang sa bayan, pagmamahal sa mga Duterte, at pagmamahal sa isa't isa, yun lang yung meron tayo. Diba? Oh. Kaya tingnan natin mga bossing, etong balitang ito ng pagkikita-kita ng mga Duterte sa Davao na sigurado akong lalabas na naman. Ang kanilang mga luha dahil decades, alam nyo naman uy, may usap-usapan. Oo, may usap-usapan ha. Si Migs Nograles tatakbo daw mayor sa Davao. Oo, at sana lang, 'di ba? Gusto niyong tumakbo Gusto niyong tumakbo si Baste sa Senado. Eto, magkausap-usap na tayo ngayon. Kumbinsin na natin si Baste. Kung gusto niyo si Basteng tumakbo sa Senado, gusto niyo? Kumbinsin natin si PRD na tumakbong mayor para si Baste tumakbo sa Senado. Kailangan kasi ng mga Duterte ng immunity. Kasi kung mayor lang, medyo kakawawain sila eh. Malakas kasi sila sa 2028 parehas ni Inday Sara. Si Inday, sinabi ba naman ni Inday na tatakbong presidente yan sa 2028? Na nga, ayun na. Tatakbo. Ayan. Wait. Okay. Okay, sige. Antayin natin yan. Antayin natin bumaliktad yung mga babaliktad. Aralin ko yan. Ay, Randel Bunagan, sindihan na ang kandila. Ito na ang Team 2x2 na buhay na. Ayan kung gusto nyong tumakbo, si PRRD, ay si Basti Duterte, papatakbuhin nyo si PRD na mayor sa Davao. Kasi delikado Hindi, ito gusto ko lang malaman ninyo na ito yung nakikita kong sitwasyon. Bakit lumakas ang loob ng Migs Nograles na tumakbong mayor? Yung tatay nga nila Yung tatay nga nila dating Speaker of the House. Ilang beses nilabanan ang mga Duterte, hindi nanalo. So, what made this Migs Nograles think na kaya niyang talunin etong si Basti Duterte sa pagka-mayor sa Davao? May gagawing hocus-pocus ang mga ito. May gagawing hocus-pocus ang mga ito. Kaya matapang itong babae na ito na tumakbo na mayor sa Davao at alam niya na kayang-kaya niyang talunin si Baste dito sa Davao. Ay nak ng toko, alam niyo na kung bakit. Alam niyo na kung papaano. Ngayon, hindi natin sinasabi na mahina si Baste. Ito aking opinion lang Hindi ko sinasabing mahina si Baste. Malakas siyempre, Duterte yan Kaya lang, iba kapag ang kalaban mo kawatan. Di umano. Iba pag ang kalaban mo may pera, may backing ng administrasyon, may backing ng Speaker of the House. At lalong-lalo na may backing noong mga kaibigan ni Kati Binag. Ibang usapan yan. Kasi kung si Basti Duterte ay lalaban ng patas, baka talunin siya nung lalaban ng hindi patas. So ang kailangan natin para ang Davao, para sa akin lang to sana nakikinig kayo, kung hindi naman okay lang. Pero para sa akin lang, sana tumakbo na lang si PRRD sa Davao. Kasi kung si PRRD ang tatakbo sa Davao, I am certain na kapag natalo si PRD, magkakagulo talaga dyan. Puta, imposible talunin siya nito.
so kung ako lang sa kanila, kung gusto nila ng assurance na that Davao City will not fall under the hand of someone that is friends with the former friends of Kati Binag, dun tayo sa sure win. Kung sure win ang gusto natin, PRRD, patakbuhin na natin. Diba sabi, Boss Dada, never yan matatalo si P. Yun na nga, kaya nga kung gusto ninyo na hindi matatalo, hindi malalaglag, babagsak ang Davao, hindi natin isusugal ang Davao kasi malakas ang Duterte, malakas si Basti. Kaya lang, iba rin yung lakas nung kalaban niya kasi yung lakas nung kalaban niya may pagkasatanas. Pagka may pagkasatanas, delikado yan. Kung ikaw malinis ka, laging lamang yung mga kontrabida. Lalo na napakadami ng pera nila. Paano na, hindi ba? So baka mamaya niyan, masyado tayong relax, kayang-kaya ni Basti yan. Sabay, boom! Utang ina, napunta sa ibang Davao. Maniwala kayo, kawawang mga Duterte dyan. Yun, nasa kanilang administrasyon. So yung sino ba ang nagbibigay ng pondo sa Comelec? Di natin sinasabi na ang Comelec ay ang Comelec ay sangkot sa mga ganyan, pero di ba marami mga expose na ganito, na ganire, na ganito, na ganyan, na hindi naman nila binibigyan ng linaw. Paano kung totoo? Paano kung talagang kaya nilang manipulahin yung eleksyon? Kapag si PRRD ang tumakbong mayor, hindi na nila mamamanipula. Bakit? Tangina, imposibleng matalo siya nung Migs Nograles. Yung tatay nga na dating Speaker of the House, hindi nga siya natalo-talo Ngayon pa kaya? Ayun yan. Hindi, yun ay akin lang. Kaya nga, kung gusto nyo si Baste, maging senador. Ano yun natin? Patakbuhin natin si PRD. Meron na lang tayo 5 araw, Diyos mio. Kasi hanggang 8 na lang yung filing ng COC, and hindi na po pwede ngayon yung substitute Hindi na pwede ngayon yung substitute. So we still have 5 days to convince. Pero kung hindi man natin makumbinse, tingnan natin kung ano yung tutulungan natin at i-expose natin yung mga balak na kahayupan netong mga kawatan sa kapangyarihan. So ito, pakinggan ninyo mga bossing itong pagkikita ng 4 na mga Duterte na pag-asa ng bayan. Kaya nga sa thumbnail ko nakalagay ang mga pag-asa ng bayan, the second coming of the Dutertes. It's lovelier the second time around. Ito, tingnan natin tong balitan to. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang maling sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ang kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong buong... Diba? Kita nyo ba to, anak ni Pulong? Duterte na yan, pero anong tinakbuhan? Konsehal lang, pero pwede na tong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Magaling daw to pero bakit hindi tumakbo sa mataas na posisyon? Hindi sila ganid sa kapangyarihan, hindi sila yung parang katulad nung iba na magiging sunod-sunuran. Ng pagbabago hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya. Ayan ayan, napapansin nyo ba? Nakikita nyo ba mga kaibigan ko? Ayan, tingnan ninyo mga bossing. Yung 4 na mga Duterte. Si Tatay Digong parang tinakpan pa yung niya. Tatay Digong parang nakabrief ka lang dyan parang nakabrief ka lang, nakakulambu ka pa. Antindi yung damit mo. Yung kampanya mo pa yan nung 2016
Walang hiya, walang kaarte-arte. Yung matanda, natutulog, inistorbo ng tatlong to eh. O, di ba? Oo, ha, delikado to. PRD. Baka mamaya, kakabunot lang niya ni PRD, inistorbo nyo na. Pero kita mo kung gaano ka-powerful etong picture na to. Itong picture na to, kahit na walang sulat, pucha, buong Pilipinas ang nag-aalala. O dahil sa tuwing mag-uusap-usap ang mga ito, may mga nalalaglag na bunga. Diba? Si Baste, naka-reef side lang. Si Inday Sara, nakaputing t-shirt lang. Si Pulong, saktong saktong polo shirt lang, wala pang tatak. Ay, may mga triple black na mga lakos eh. Baka nakalakos. Si Pulong, mayaman yan. Oo, mayaman yan si Pulong. Talagang yan, negosyante yan. Magaling daw talaga yan sa pagninegosyo. Pero lahat ng negosyo niyan, legit. Pero itong tatay nila, mantakin mo dating presidente. Walang hiya yung hindi nyo mambilan ng mga Gucci ng pantulog yan. Kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala ako kabalo kay sa karon ng akong asawa o akong duha ka anak. Murag di naman ganahan nga mo lansar ko kay tungod aning gubot lagyan Hindi niya. pwede. Ito naman si Pulong eh. Kayo na lang pag-asa ng bayan eh. Ayaw nyo pang magsitakbo. Yung iba nga ayaw ng tao sa kanila eh. Takbo ng takbo yung mga putang ina. Kayo, gusto ng tao sa inyo, ayaw nyo naman. Walang hiya naman talaga oh. Alam mo parang to yung mga kapitbahay namin na putya yan, pilit ng pilit mag-apply, mag-abroad, hindi natatanggap. Samantalang, may mga kaibigan naman ako na dinadala ng mga magulang, kinukuha ng mga magulang sa abroad, ayaw naman. Oo, ganun din tong mga to eh. Maraming mga walang karapatan ang tumatakbo sa kapangyarihan. Mga mga kawatan, mga walang alam sa buhay, na mga gustong maglingkod sa bayan. Putang ina niyan. Hindi ko alam kung gustong maglingkod sa bayan o gustong magnakaw sa bayan. Samantalang kayo, mga Duterte, Diyos mio, tao nang may gusto sa inyo, ayaw nyo pa. Uy, ganun talaga buhay, Pulong. Oo, ganun talaga buhay. Wala, kayo ang kayo ang napili ng langit, masyado nyo binaitan. Sana kasi nagnakaw-nakaw din kayo nung panahon ninyo para hindi kayo pinipilit ng mga tao tumakbo. So parang sinasabi ni Pulong, magulo daw kasi dahil galit ang administrasyon sa mga Duterte, ayaw ng pamilya ko na tumakbo ako. Oy, kaya lang kailangan kayo ng sambayan ng Pilipino, yung tapang ninyo, yung pagmamalasakit ninyo, yung inyong malinis na na mga record at kaluluwa. Kailangan ng Pilipinas yan eh. Kung hindi pa kayo tatakbo, putangin na puro magnanakaw na yung nasa gobyerno, wala na. Pucha yan, mag-apply na tayo ng residency sa ibang bansa. Takbo ng takbo, huwag kayong mahiya na magkakapatid kayo. Putang ina. Family reunion na nga sa Senado eh. Pucha yan, dun nga sa Batangas eh. Oo, sila Vilma Santos nga, buong angkan nila, pati yung mga ari-arian nila tumakbo na eh. Sa eleksyon eh. Oo, wala minsan kasi yung mga makakapalang mukha, yun pa yung mga walang karapatan. Eto na mga matitino, ang ninipis naman ng mga mukha. Kapal-kapal lang ng konti ng mukha, Pulong. Huwag nyo nang isipin yung sasabihin ng tao. Importante may nakakatulong kayo. Marami dyan mas magkakapatid, magpipinsan, puta, ibang magsusyota pa eh. Huwag nyo nang isipin yun. Basta takbo lang takbo para sa bayan. Administrasyon against sa mga Duterte. So, amo pa istoryahan pamilya kung sagid. May bala na ninyo. Antod October 8 naman itong filing. Yun, ang mabigat doon. So nag-iisip pa siya. Meron pa tayong sinasabi ko nga sa inyo. We still have 5 days to convince them. We still have 5 days to convince them sa mga nila sa mga gusto nilang takbuhan.
At gusto natin na takbuhan nila. So, let us just hope and pray na itong mga Duterte na ito ay, alam mo na, topakin at magsitakbo talaga sa matataas na posisyon, no? Matataas na posisyon. Yung Davao, maunlad na yan. Ibigay nyo na kay PRD yung Davao. Para sa akin lang ibigay mo na yung kay PRD yung Davao kasi mahal naman yung PRD yung Davao. Gusto naman niya, nasa Davao lang siya. Bigay na natin yun sa kanya, kayang-kaya niya na yan. With all your hardworking employees, tapos yung leadership ni PRRD, bigyan nyo na lang si PRD ng vice mayor na maaasahan dyan sa Davao, gagana na yung Davao. Davao is already a made city. It is established. Kailangan natin mabigyan kayo ng mga immunity. Kaya at dahil sigurado target kayo ng mga politiko sa 2028. Kaya pumunta kayo sa Senado, magkaroon kayo ng immunity. Tapos kunin niyo ulit ang Pilipinas mula sa mga magnanakaw. Di hayahay ang buhay ng mga Pilipino.